sa bamboo table namin ay kumukurap-kurap at ang mga anino'y gumagapang sa nipa walls ng aming maliit na kubo. Ako si Lina, 22 taong gulang, at ngayong gabi, parang mas mabigat ang hangin dito sa aming tahimik na barangay na nakapaloob sa pagitan ng mga palayan at ng malaking balete tree na nakatayo sa di kalayuan. Ang suman ni Nanay Rosa, malagkit at matamis, ay nakaupo lang sa plato ko, hindi nagalaw. "Kain na, anak," sabi niya, pero para akong mangumungguya ng abo sa bawat subo. Hindi ko maalis sa isip ko na may nakatingin mula sa madilim na bintana. Si Tatay Berto ay natutulog, humihilik ng mahina, walang kamalay-malay sa kaba na umiikot sa dibdib ko. Pinilit ko na lang makinig sa pamilyar na tunog, ang huni ng mga kuliglig, ang malayong tahol ng aso. Pero biglang may narinig ako, isang mahinang tawa parang sa bata mula sa likod bahay. "Sino yon?" Bulong ko, habang mahigpit na hinawakan ng kutsara. Parang lumapot ang hangin at ang apoy ng lampara ay biglang humina. Tumayo ako, lumabas ng bahay, walang sapatos, at naramdaman ko ang malamig na lupa sa paa ko. Wala akong nakita kundi ang mga gumagalaw na dahon ng saging. Pero narinig ko ulit ang tawa, mas malapit na, mula sa direksyon ng balete. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lahat kami dito alam na bawal magtagal doon pagkalubog ng araw. Itinuro sa akin ni Nanay na ang mga espiritu ay kumakapit sa mga ugat ng punong iyon. Sumigaw ako. "Kung sino ka, umalis ka na." Pero katahimikan lang ang sumagot. Bumalik ako sa loob, nilak ko ang pinto, nanginginig ang mga kamay ko. Nakita ko ang mga mata ni Nanay. Matalim at parang may alam, pero walang sinabi. Ang suman sa plato ko, parang mali na ang itsura. Ang coconut glaze nito ay kumikinang na parang mga mata sa dilim. Itinulak ko ito palayo, nagkakabuhol-buhol ang sikmura ko. May mali sa barangay natin at nagsimula ito ngayong gabi. Ang lampara sa mesa ay patuloy na kumukurap at ang bawat pag-flicker ay parang sumasayaw ang mga anino sa paligid ko. Nakaupo ako sa upuang yari sa kawayan, pero ramdam ko ang lamig na dumadaloy sa likod ko kahit na mainit ang gabi. Ang suman ni Nanay, na dati paborito ko, ay parang hindi na pamilyar. Ang amoy nito, na dating puno ng tamis ng niyog at haplos, ng dahon ng saging, ay may halong kakaiba ngayon. Parang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, pero mas mabigat, mas mapang-uyam. "Anak, kain na," ulit ni Nanay. Pero ang boses niya ay parang may bahid ng pag-aalala, kahit na sinusubukan niyang itago ito sa ngiti niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may hinintay siya, parang alam niya ang isang bagay na hindi ko pa nahuhulaan. Tiningnan ko ang bintana. Madilim sa labas at ang tanging liwanag ay galing sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Ang mga palayan sa paligid ay tahimik, pero hindi yung uri ng katahimikan na nagbibigay ng ginhawa. Ito, yung katahimikan na parang may hinintay, parang may nakaabang. Ang balete tree, na matagal ko nang kinatatakutan mula pagkabata, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang mga sanga nito'y parang mga brasong nakabuka, handang yakapin ang sino mang maglakas loob na lumapit. "Nanay, narinig mo ba yon?" Tanong ko, habang ang tawa ng bata ay parang umiikot sa isip ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa bintana at isinara ito ng walang ingay. "Pag may narinig kang tawag mula sa kawayan, huwag mong sagutin, Lina." Sabi niya, ang boses niya ay mababa, halos bulong. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Si Nanay Rosa, nakilala sa barangay bilang matapang, na hindi natitinag kahit sa mga kwento ng aswang o engkanto, ay parang natatakot ngayon. "Bakit po?" tanong ko. Pero hindi ko alam kung gusto ko talagang malaman ang sagot. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang maliit na garapon ng abo mula sa altar ng Santo Niño sa sulok ng kubo. Ang altar na iyon ay laging nandyan, puno ng mga kandila at bulaklak na nalalanta na, pero ngayon parang mas mabigat ang presensya nito. Kinuha ni Nanay ang abo at dahan-dahang pinahid ito sa pulso ko. Mainit ang pakiramdam, parang may tumutusok,
sa balat ko at biglang naging mabigat ang kamay ko, parang may hinila ito pababa. Para saan po ito? Tanong ko, pero ang tanging sagot niya ay isang titig na puno ng babala. Ang suman sa plato ko ay nanatili roon, hindi nagalaw. Ang glaze nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lampara at sa bawat pagtingin ko rito, parang may mali. Parang hindi ito pagkain. Parang may buhay. Napalunok ako at ang lamig sa likod ko ay lalong lumakas. Ang tawa na narinig ko kanina ay parang bumabalik. Pero ngayon, mas malinaw, mas malapit. Hindi na ito parang tawa ng bata. May halong kakaiba, parang bulong na hindi mo maintindihan pero ramdam mo ang laman. Lina, matulog ka na? Sabi ni nanay. Pero ang boses niya ay parang hindi niya rin sigurado kung tama ang sinasabi niya. Tumango ako, pero alam ko na hindi ako makakatulog. Ang kubo namin, na dating parang santuwaryo laban sa labas na mundo, ay parang hindi na sapat. Ang mga nipa walls ay parang masyadong manipis. Ang mga kawayan ay parang masyadong mahina laban sa anumang nasa labas. Tumayo ako at lumapit sa bintana kahit na sinabi ni nanay na wag. Hinintay ko na makarinig ulit ng tawa pero wala. Sa halip, narinig ko ang isang bagay na mas nakakatakot. Ang tunog ng mga dahon ng saging na gumagalaw kahit na walang hangin. Ang buwan ay biglang natakpan ng ulap at ang dilim sa labas ay parang lumapot. Napatingin ako sa balete tree at kahit na malayo ito, parang mas malapit ito ngayon kaysa kanina. Bumalik ako sa mesa at ang suman ay nandun pa rin, hindi nagalaw. Pero ngayon parang may mali talaga. Ang glaze nito, hindi na ito parang niyog, parang dugo. Itinulak ko ang plato palayo at ang tunog ng pagkiskis nito sa mesa ay parang mas malakas kaysa dapat. Nanay, bakit ganito ang lasa ng suman? Tanong ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Hindi siya sumagot agad. Sa halip lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko at hinila ako palayo sa mesa. Huwag mong galawin yan, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng bigat na hindi ko maintindihan. Bakit po? Tanong ko ulit, pero sa loob ko, alam ko na may mali. Ang barangay natin, na dating tahimik at pamilyar, ay parang nagbago ngayong gabi. Ang suman, ang tawa, ang balete, lahat sila ay konektado at alam ko na hindi ito basta-basta. Para hindi ka matawag pabalik, sabi niya. Para hindi ka matawag pabalik, sabi niya. Pero sa bintana, gumalaw ang tabing. Wala namang hangin. Napatingin ako kay nanay, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig, parang may hinintay siyang mangyari. Ang tawa na narinig ko kanina ay bumalik, mas malakas ngayon. At parang nanggagaling ito mula sa ilalim ng kubo. Para itong mga yabag ng maliliit na paa, tumatakbo sa ilalim ng mga kawayan. Napaigtad ako at ang paghinga ko'y parang nahinto sa lalamunan. Nanay, narinig mo ba yon? Bulong ko, halos hindi marinig ang sarili ko sa sobrang tahimik ng paligid. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya, ang mga kamay niya ay mahigpit na magkadikit, pero ang mga mata niya ay biglang tumingin sa sahig, parang may nakita siyang hindi ko makita. Ang kubo, na dati parang kanlungan, ay biglang naging masikip. Ang mga nipa walls ay parang lumalapit, at ang ilaw ng kerosene lamp ay kumukurap na parang natatakot din. Lumuhod ako, dahan-dahang sinilip ang mga puwang sa pagitan ng bamboo slats sa sahig. Madilim, masyadong madilim, pero may mga anino roon. Gumagalaw, parang usok na umiikot sa hangin. Huwag mong pansinin, sabi ni nanay. Matalim ang boses niya, pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang balewalain. Ang tawa ay biglang nagbago. Naging mahinang pag-awit, parang isang lumang oyay na hindi ko na matandaan, pero alam ko na narinig ko na noon. Malamig ang tunog, parang galing sa isang lugar na hindi ko maabot. Kinuha ko ang walis na nakasandal sa sulok ng kubo at dahan-dahang tinusok ang sahig, umaasang may matatakot, may maaabala. Pero wala. Katahimikan lang ang sumagot. Isang katahimikan na masyadong mabigat, masyadong mali. Ang puso ko'y parang tumitibok sa leeg ko at ang bawat tunog, ang bawat huni ng kuliglig
Ang bawat tahol ng aso sa di kalayuan ay parang mas malakas kaysa dapat. Lumapit ako sa pinto, hinawakan ang lock at pinuksan ito. Ang malamig na hangin sa labas ay parang humaplos sa balat ko, pero ang lamig na iyon ay hindi nakakaginhawa. Ang balete tree ay nakatayo pa rin sa di kalayuan. Ang mga sanga nito'y parang mga daliri na inaabot ang mga bituin. Sino ka? Anong kailangan mo? Sigaw ko pero nanginginig ang boses ko. Parang alam ko na wala akong gustong sagot. Ang pag-awit ay biglang tumigil at napalitan ito ng mahinang kaluskos. Parang kuko na kumakayod sa kahoy. Ang tunog ay nanggagaling sa direksyon ng bahay ni Celia, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Si Celia na laging tumatawa kahit sa pinakamalungkot na araw. Pero ngayon, madilim ang mga bintana ng bahay niya. Parang walang buhay. Gusto kong pumunta roon, siguraduhing okay siya, pero biglang hinawakan ni nanay ang braso ko. Huwag, Lina. Hindi ngayon? Ang hawak niya ay parang bakal, at ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko maunawaan. Takot siguro, o isang bagay na mas malalim. Pinilit ko na hilahin ang kamay ko. Pero ang kaluskos ay lumakas, mas mapilit, at sa gilid ng mata ko, parang nakita ko ang isang maliit na anino na tumakbo sa bakuran. Masyadong maliit para maging tao, masyadong mabilis para maging totoo. Bumalik ako sa loob, nilock ko ulit ang pinto, pero ang tunog ng kaluskos ay parang sumunod sa akin. Parang kumakayod ito sa loob ng kubo, sa loob ng utak ko. Umupo ako sa sahig, malapit sa mesa, at tiningnan ko ang suman na itinulak ko kanina. Ang glaze nito ay parang mas madilim ngayon, parang dugo na natuyo na. Nanay, anong nangyayari? Tanong ko, pero ang boses ko'y parang pagod na. Parang natatakot na sumuko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumapit siya sa altar ng Santo Niño. Kinuha ang isang kandila at sinindihan ito. Ang liwanag ay mahina, pero sapat para makita ko. Ang mukha niya, mukha ng isang babaeng nakakita na ng masyadong maraming bagay. Lina, makinig ka, sabi niya. Ang boses niya ay mababa at seryoso. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin dapat galawin. Mga bagay na mas matanda kaysa sa atin, mas matanda kaysa sa barangay natin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero ang kaluskos ay bumalik, mas malakas, mas malapit, parang nanggagaling na mismo sa ilalim ng upuan ko. Napatingin ako sa sahig at kahit na madilim, parang may gumalaw doon. Isang anino, manipis at mabilis, parang bata pero hindi. Ang puso ko'y parang sasabog na, at ang bawat paghinga ko'y parang laban. Nanay, bakit ganito? Bulong ko. Pero ang tanging sagot niya ay ang pagpikit ng kanyang mga mata, parang nagdadasal. Ang kandila sa altar ay biglang kumurap, at ang usok mula rito ay parang bumuo ng isang hugis. Hindi ko sigurado, pero parang mukha ito, isang mukhang hindi tao. Tumayo ako, hinawakan ang walis ulit, at tinusok ang sahig ng mas malakas. Umalis? Ka! Sigaw ko, pero ang tunog ay hindi tumigil. Sa halip naging mas mabilis ito, mas galit. Ang kubo ay parang umuuga, kahit na imposible iyon. Ang mga nipa walls ay parang sumisigaw, at ang balete tree sa labas ay parang mas malapit na. Parang lumalakad ito palapit sa amin. Lina, huwag kang lumabas ulit, sabi ni nanay, at ang boses niya ay puno ng desperasyon. Pero hindi ko siya matingnan. Ang mga mata ko'y nakatuon sa bintana, sa tabing na gumagalaw kahit na walang hangin. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang kaluskos ay biglang tumigil, at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot. Napatingin ako sa suman ulit, at ngayon, sigurado na ako. Ang glaze nito ay hindi nyog, parang dugo, sariwa at makintab, at sa gitna ng plato, parang may gumalaw, parang may hinintay. Hinawi ko ng kaunti ang tabing, at biglang tumigil ang kaluskos. Pero may ibang nararamdaman ako, isang malamig na hininga, parang haplos ng yelo sa batok ko. Napalingon ako, inaasahan na si nanay ang naroon, pero nasa kabilang dulo siya ng kubo, nakatingin sa akin, malalaki ang mga mata at puno ng takot. Lina, anong ginagawa mo?
Tanong niya, at sa unang pagkakataon nanginginig ang boses niya. Parang hindi siya sigurado sa sarili. Hinawakan ko ang batok ko at ramdam ko ang pamamanhid ng balat. Pero wala roon. Wala kundi ang mabigat na hangin at ang mahinang ilaw ng lampara. May nararamdaman ako, Nay, bulong ko, at ang puso ko'y parang tumitibok sa buong katawan ko. Ang kubo ay parang biglang nabuhay. Ang mga kawayan sa sahig ay umuuga ng mahina, parang humihinga kasabay ko. Ang mga nipa walls ay parang may sariling pulso, at ang bawat tunog, ang bawat kuskus ng kahoy, ang bawat kurap ng lampara ay parang sumisigaw ng babala. Kinuha ko ang isa pang kerosene lamp mula sa sulok, sinindihan ito, umaasang ang dagdag na liwanag ay magpapalayas ng takot. Pero hindi. Sa halip, lalong lumalim ang mga anino, parang lumalawak ang mga ito, umiikot sa paligid ko. Sa labas, nakita ko ang ballet tree na gumagalaw kahit na walang hangin. Ang mga sanga nito'y parang mga daliri, dahan-dahang inaabot ang langit, at ang bawat galaw ay parang may sinasabi, may hinintay. Naisip ko ulit si Celia. Ang bahay niya, na ilang hakbang lang mula sa amin, ay masyadong tahimik, masyadong madilim. Si Celia na laging puno ng tawa, na laging may kwento kahit tungkol lang sa mga sariwang mangga sa palengke, bakit wala man lang ilaw sa bintana niya? Puntahan ko si Celia, sabi ko. Kinuha ko ang shawl ko mula sa upuan at inayos ito sa balikat ko. Pero bago pa ako makalabas, biglang tumayo si Nanay sa harap ng pinto. "Wag, Lina, mapanganib ngayon." Matigas ang boses niya, pero nanginginig ang mga kamay niya, parang hindi niya rin sigurado kung kaya niyang pigilan ako. "Nanay, kailangan ko siyang makita," sabi ko. At kahit natatakot ako, may parte sa akin na kailangang malaman kung ano ang nangyayari. Pinilit ko siyang lagpasan, at kahit na hinawakan niya ang braso ko, dahan-dahan ko itong inalis. Lumabas ako, at ang malamig na hangin ay parang sumampal sa mukha ko. Ang daan patungo sa kubo ni Celia ay natatakpan ng matataas na talahib grass, at ang bawat galaw ng mga dahon ay parang bulong, parang may sinasabi na hindi ko maintindihan. Ang buwan ay natatakpan na naman ng ulap, at ang tanging liwanag ay galing sa mahinang glow ng lampara sa kamay ko. Kalagitnaan ng daan, narinig ko ulit ang tawa, pero ngayon may kasama itong mahinang hikbi, parang isang batang umiiyak. "Celia, ikaw ba yan?" Sigaw ko. Pero nanginginig ang boses ko, parang alam ko na hindi siya ang makakasagot. Walang sumagot, pero ang hikbi ay lumakas, at ngayon, sigurado na ako. Nanggagaling ito sa balete. Napaupo ako sa lupa, natigil, at naalala ko ang mga kwento ni Nanay tungkol sa mga espiritong naninirahan doon. Sabi niya, ang balete ay hindi lang puno. Ito'y isang pintuan, isang lugar, kung saan nagkukubli ang mga hindi na dapat narito. Hinawakan ko ang anting-anting sa bulsa ko, ang maliit na krus na ibinigay ni Nanay noong ako'y bata pa. Mabigat, ito, parang may sariling buhay. At hinigpitan ko ang hawak ko rito habang bumubulong ng dasal. "Diyos ko, iligtas mo ako." Bulong ko, paulit-ulit, pero ang bawat salita ay parang nawawala sa hangin. Ang hikbi ay biglang tumigil, at sa isang iglap bumalik ang malamig na hininga. Mas malapit ngayon, parang may nakatayo mismo sa likod ko, humihinga sa batok ko. Hindi ko kayang lingunin. Hindi ko kaya. Tumakbo ako pabalik sa kubo. Ang mga paa ko'y tumatapak sa lupa ng walang ingat. Ang bawat hakbang ay parang laban sa dilim. Ang anino ng balete ay parang humahabol sa akin, lumalawak sa lupa, parang mga kamay na gustong abutin ako. Narinig ko ang tunog ng talahib na gumagalaw, kahit na hindi ko ito hinintay, at ang bawat ingay ay parang sumisigaw sa tenga ko. Pagdating ko sa kubo, mabilis kong nilak ang pinto, at hinintay ko na humupa ang tibok ng puso ko. Pero hindi ito humupa. Si Nanay ay nakatayo pa rin sa may altar. Ang kandila sa harap ng Santo Niño ay patuloy na kumukurap. "Lina, bakit ka lumabas?" tanong niya. At ang boses niya ay puno ng galit at takot. Pero hindi ko masagot. Ang lamig sa batok ko ay nandun pa rin. Parang may hinintay.
parang may nagbabantay. Tiningnan ko ang bintana at kahit na nakalakang pinto, parang may gumalaw ulit sa tabing. "Nanay, anong nangyayari sa barangay natin?" Tanong ko, pero alam ko na hindi niya sasagutin ng diretsyo. Sa halip, lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko at hinila ako palapit sa altar. "Magdasal ka, Lina," sabi niya. "Magdasal ka at huwag kang lilingon." Pero ang malamig na hininga ay parang lumalapit ulit at kahit na sinusubukan kong magdasal, ang mga salita ay parang nawawala sa bibig ko. Ang anting-anting sa bulsa ko ay parang umiinit at ang bawat tunog sa labas, ang bawat galaw ng talahib, ang bawat bulong ng hangin ay parang nagdadala ng isang bagay na mas malapit sa amin. Hindi ko napigilan. Lumingon ako sa bintana at sa isang iglap isinara ko ang pinto ng malakas, pero ang hikbi ay parang sumunod sa loob. Hindi lang ito sa isip ko. Ang mga dingding ng kubo ay parang umuugong kasabay ng hikbi, mahina at malungkot, parang isang batang nawawala sa dilim. "Nanay, bakit ganito?" Sigaw ko, nanginginig ang boses ko habang isinasandal ko ang likod ko sa pinto. Parang gusto kong itago ang sarili ko sa anumang nasa labas. Nakita ko si nanay na nagsisindi ng mga kandila. Sa altar, bumubulong ng mga dasal. Ang mga daliri niya ay mabilis na gumagalaw sa kwentas ng rosaryo. "Huwag kang matakot, Lina," sabi niya. Pero ang mga mata niya ay puno ng takot, isang takot na hindi niya maikubli kahit anong pilit niya. Ang kubo ay biglang naging mas malamig. Parang may lamig na hindi ko maipaliwanag na yumayakap sa balat ko. Ang hangin sa loob ay parang lumapot, puno ng isang bagay na hindi ko mabigyan ng pangalan. Lumapit ako sa mga bintana, isa-isang nilak ang mga ito, pero ang hikbi ay parang dumadaan sa mga siwang ng kawayan. Walang tigil, walang awa. Hinawakan ko ang anting-anting sa bulsa ko, mahigpit, at ang mga gilid nito ay parang tumutusok sa palad ko, pero hindi ko ininda. "Kung sino ka, umalis ka!" Sigaw ko, pero basag ang boses ko. Parang alam ko na walang makikinig. Biglang tumigil. Ang hikbi at sa isang iglap naging tawa ito, matalim parang sa bata pero mali, masyadong mali. Ngayon, nanggagaling na ito sa kusina, kung saan naroon pa rin ang suman, hindi nagalaw, nakaupo lang sa plato na parang nag-aabang. Dahan-dahan akong lumapit at napansin ko na ang plato ay parang gumagalaw, parang may humihila rito mula sa ilalim. "Nay, tingnan mo to!" Tawag ko. Pero si nanay ay parang natigilan, nakatingin sa sahig. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko maunawaan. Sinundan ko ang tingin niya at doon ko nakita isang maliit na bakas ng kamay na parang nakaukit sa lupa sa ilalim ng mga bamboo slats. Ang sikmura ko ay parang bumaliktad. "Hindi to normal," bulong ko habang umatras ako. Ang mga paa ko ay parang ayaw gumalaw. Sigurado akong wala ang bakas na yon kanina. Naisip ko si Mang Tino, ang albularyo na nakatira sa dulo ng barangay. Siya ang makakaalam kung ano ito. Siya ang may mga sagot sa mga ganitong bagay. Mga bagay na hindi maipaliwanag ng mga ordinaryong tao. "Kailangan natin si Mang Tino," sabi ko. Pero umiling si nanay, mabagal pero matigas. "Hindi pa oras," bulong niya, at ang boses niya ay parang malayo. Parang hindi siya nandito kasama ko. Ang tawa ay lumakas, parang umiikot sa paligid namin at sa gilid ng mata ko. Parang nakita ko ang mga anino na gumagalaw, bumubuo ng mga hugis na hindi dapat umiral. Ang mga kandila sa altar ay parang sumasayaw, ang mga apoy ay humihina, at ang usok mula rito ay parang bumubuo ng mga mukha. Hindi malinaw, pero sapat para magpalamig ng dugo ko. Tiningnan ko ulit ang plato ng suman. Ang glaze nito ay parang mas madilim ngayon, parang hindi na ito niyog, kundi isang bagay na mas makapal, mas madugo. Ang bawat galaw ng liwanag ay parang nagbibigay buhay dito. At sa isang iglap, parang nakita ko ang isang maliit na anino sa ilalim ng mesa, masyadong mabilis para sigurado ako. "Nanay, may nakita ako," bulong ko pero hindi siya gumalaw. Ang mga daliri niya ay mahigpit pa rin sa rosaryo, at ang mga labi niya ay patuloy na bumubulong, pero hindi ko marinig ang mga salita. Ang kubo ay parang lumiliit sa paligid ko.
Ang mga kawayan ay umuuga ng mas malakas at ang bawat tunog ay parang isang babala. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang tawa ay parang tumutusok sa utak ko. At ang bakas ng kamay sa lupa ay parang lumalalim, parang may hinintay. Naisip ko ulit si Celia, ang bahay niya, ang katahimikan, ang dilim. Gusto kong pumunta roon, pero ang takot sa balete, ang takot sa mga kwento ni nanay ay parang humihila sa akin pabalik. Nanay, bakit hindi mo sinasabi sa akin kung ano to? Tanong ko at ang boses ko'y puno ng galit at takot. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa altar, kinuha ang isang maliit na garapon ng asin at naglagay ng kaunti sa paligid ng bakas ng kamay. Para hindi lumapit, sabi niya. Pero ang boses niya ay parang hindi rin siya sigurado. Ang tawa ay biglang tumigil at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot. Ang mga kandila sa altar ay parang nag-aatubili. Ang mga apoy ay humihina at ang usok ay parang bumubuo ng isang hugis, isang maliit na figura, parang bata pero hindi. Hinawakan ko ang anting-anting ko at ang krus ay parang umiinit sa palad. Parang may sinasabi, parang may babala. Ang kubo ay parang humihinga kasabay ng puso ko. Ang bawat tunog, ang bawat galaw ay parang bahagi ng isang bagay na mas malaki, mas matanda. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga mata ni nanay ay parang nagsasabi na wala akong takas. Ang mga kandila ay biglang namatay at ang tawa ay tumigil. Ang kubo ay biglang nalubog sa dilim at ang mahinang apoy ng kerosene lamp ay parang nanghihina na rin, halos hindi na kayang labanan ng gabi. Nanay, bakit ganito? Bulong ko, nanginginig ang boses ko habang hinintay ko ang sagot niya. Pero ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa dilim. Kinapa ko ang mga posporo sa mesa at sa nanginginig na mga kamay, sinindihan ko ang isa. Ang maliit na liwanag ay sapat lang para makita ko ang mukha ni nanay. Maputla, malalaki ang mga mata, nakatuon pa rin sa bakas ng kamay sa sahig. Lina, huwag kang lalapit, sabi niya. Mababa ang boses, parang may hinintay siyang mangyari. Pero hindi ko napigilan. Lumuhod ako, dahan-dahang sinundan ng daliri ko ang mga linya ng bakas sa lupa. Maliit, perpekto, parang sa isang bata, pero mali, masyadong mali. Ang bawat galaw ng daliri ko ay parang may kasamang lamig, parang may humihinga sa tabi ko. Ang hangin sa kubo ay lalong lumapot at ang bawat paghinga ko ay parang laban. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Walang sagot, pero ang posporo ay namatay at bumalik ang malamig na hininga sa batok ko, mas malapit, mas mabigat. Napaatras ako at sa pagmamadali, natabig ko ang plato ng suman. Bumagsak ito sa sahig at ang malagkit na kanin ay nagkalat, pero sa gitna nito may nakita ako, isang maliit na figura, parang manika na gawa sa mga sanga at tela. Nay, ano to? Tanong ko. Kinuha ko ito at itinaas. Ang mukha ni nanay ay biglang tumigas. Huwag mong galawin yan, sabi niya, at mabilis na inagaw ito mula sa akin. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabalot niya ito sa isang piraso ng tela. Bumubulong ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Gusto kong magtanong pa, pero biglang bumalik ang mahinang ugong, parang narinig ko na noon, pero ngayon, mas galit. Eto, mas mapilit. Hindi na ito parang oyayi, parang galit, parang may hinintay. Hinawakan ko ang anting-anting ko at bumulong ako, Diyos ko, tulungan mo kami. Pero ang ugong ay lumakas, parang umiikot sa mga dingding. At narinig ko ang mga yabag, maliit, maingat, parang may naglalakad sa paligid ng kubo. Tumigil ang mga ito sa pinto at may mahinang katok, parang bata ang kumakatok. Pero alam ko na hindi ito normal. Ang puso ko'y parang sasabog at ang bawat tunog ay parang tumutusok sa utak ko. Tiningnan ko si nanay, pero ang mga mata niya'y nakatuon pa rin sa manika, na ngayon ay nakabalot na sa tela. Nay, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ko. Pero ang boses ko'y parang nawawala sa hangin. Ang katok ay nagpatuloy.
Mahina pero paulit-ulit, at ang bawat tunog ay parang humihila sa akin palapit sa pinto, kahit na ayaw ko. Ang anting-anting sa kamay ko ay parang umiinit, at ang bawat dasal na binubulong ko ay parang walang epekto. Ang mga dingding ng kubo ay parang humihinga, at ang bawat galaw ng anino ay parang may sariling buhay. Gusto kong sumigaw, pero ang tanging narinig ko ay ang ugong, na ngayon ay parang bulong. Parang may sinasabi na hindi ko maintindihan. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa pinto, pero hinawakan ni nanay ang braso ko. "Huwag, Lina," sabi niya, at ang boses niya ay puno ng desperasyon. Pero ang katok ay lumakas, at ang malamig na hininga ay parang yumayakap na sa buong katawan ko. May isang bagay na kumakatok sa pinto. Ang katok ay lumakas, parang may sariling buhay, at ang bawat tunog ay parang tumutusok sa dibdib ko. Mahigpit ko hinawakan ang anting-anting sa bulsa ko. Ang matutulis na gilid nito ay parang nagbibigay ng kaunting lakas sa akin, habang ang kubo ay parang umuugong ng kakaibang enerhiya. "Nanay, anong gagawin natin?" Bulong ko, nanginginig ang boses ko, parang anumang sandali ay sasabog ang puso ko. Nakita ko si nanay na hawak pa rin ang manikang gawa sa mga sanga. Ang mga labi, niya'y gumagalaw sa tahimik na dasal. Pero ang mga mata niya'y nakatuon sa pinto, parang may hinintay siyang mangyari. "Huwag mong buksan, Lina," sabi niya, at ang boses niya'y parang bakal, matigas pero puno ng takot na hindi niya maikubli. Ang katok ay naging ritmo, mabagal at maingat, parang tibok ng puso. Sinindihan ko ang isa pang kandila mula sa altar, pero ang apoy nito ay parang natatakot din, kumukurap sa bawat galaw ng hangin. Ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw, bumubuo ng mga hugis na hindi ko maunawaan, pero sapat para magpalamig ng dugo ko. Ang hangin sa kubo ay parang lumapot, parang hinintay ko ang bawat paghinga ko sa basang tela. "Kung sino ka, umalis ka na," sigaw ko. Pero ang katok ay lalong lumakas, parang hinahamon ako. Napatingin ako sa bakas ng kamay sa sahig. Mas malalim na ito ngayon, parang may pumilit na idiin ito sa lupa. Ang puso ko'y bumilis, at naalala ko ang mga kwento ni nanay tungkol sa sumpa ng mangkukulam, kung paano ito kumakapit sa mga pamilya, dumadaloy sa dugo. "Nay, may kinalaman ba ito sa'yo?" Tanong ko. Basag ang boses ko, parang natatakot. Ako sa sagot na maaaring dumating, pero hindi siya sumagot. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa manika, at ang mga daliri niya ay parang nanginginig. Biglang tumigil ang katok, at napalitan ito ng mahinang bulong, mga salitang hindi ko maintindihan, parang ahas na dumudulas sa mga siwang ng kubo. Kinuha ko ang walis mula sa sulok, hinawakan ito na parang sandata, at dahan-dahang lumapit sa pinto. "Lina, wag!" Sigaw ni nanay, at ang boses niya ay puno ng desperasyon, pero kailangan ko nang malaman. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, 1 pulgada lang, at isang malamig na hangin ang biglang sumalubong, dala ang amoy ng basang lupa at bulok na kahoy. Sa labas, ang balete tree ay parang mas malaki. Ang mga ugat nito'y kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang mga basang buto. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang isang maliit na anino na tumakbo. Masyadong mabilis para makita ko ng malinaw, pero sapat para maramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Mabilis kong isinara ang pinto, nanginginig ang mga kamay ko, at ang tunog ng pagsara ay parang sumigaw sa katahimikan. May nakita ako, bulong ko, pero si nanay ay nasa altar na ulit, nagsisindi ng mga bagong kandila. Ang mga daliri niya ay mabilis at nanginginig. Ang kubo ay parang humihinga kasabay ng aming takot, at ang bawat tunog, ang kuskos ng kawayan, ang mahinang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na hindi ko kayang unawain. Tiningnan ko ulit ang bakas ng kamay sa sahig, at ngayon, parang may kasama itong isa pang bakas, mas maliit, mas manipis, parang gawa ng daliri ng bata. "Nanay, bakit hindi mo sinasabi sa akin?" Tanong ko, at ang boses ko'y puno ng galit at takot. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa mesa, kinuha ang garapon ng asin, at naglagay ulit sa paligid ng bakas. "Para hindi makapasok," bulong niya. Pero ang boses niya ay parang hindi rin siya sigurado.
Ang mga kandila ay kumukurap at ang mga anino sa dingding ay parang lumalawak, bumubuo ng mga hugis na parang mga kamay, mga mukha, mga mata. Ang malamig na hangin mula sa pinto ay parang nanatili sa loob at ang amoy ng lupa at bulok ay parang kumakapit sa balat ko. Hinawakan ko ang anting-anting ko at ang krus ay parang umiinit sa palad ko, parang may sinasabi, parang may babala. Diyos ko, iligtas mo kami, bulong ko. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin. Ang kubo ay parang lumiliit at ang bawat tunog ay parang mas malakas, mas malapit. Naisip ko ulit si Mang Tino. Siya ang makakaalam kung ano ito. Siya ang may mga sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag, mga sumpa, mga espiritu, mga bagay na hindi dapat narito. Kailangan natin si Mang Tino, sabi ko. Pero umiling ulit si nanay. Hindi pa oras, Lina, sabi niya. At ang boses niya ay parang malayo, parang may hinintay siyang mangyari. Ang bulong ay bumalik. Mas malinaw ngayon, parang may sinasabi, pero hindi ko pa rin maintindihan. Ang mga kandila ay kumukurap, at ang bawat galaw ng apoy ay parang nagbibigay buhay sa mga anino. Tiningnan ko ang manika na hinawakan ni nanay kanina, ngayon ay nakabalot pa rin sa tela. Pero parang may gumagalaw sa loob nito, parang may hinintay. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang kubo ay parang buhay. At ang bawat tunog, bawat anino, ay parang bahagi ng isang bagay na mas malaki, mas matanda. Ang pinto ay biglang umuga, parang may humihila rito mula sa labas. At sa isang iglap, ang mga bulong ay lumakas, parang bagyong umiikot sa paligid ng kubo. Parang hinabing dumadaloy sa mga dingding, isang halo ng mga tawa ng bata at mga bulong na mababa, parang galing sa lalamunan ng isang bagay na hindi tao. Ang mga salita ay parang sinauna, pero may bahid ng pamilyaridad na hindi ko maipaliwanag. Parang narinig ko na noon sa panaginip o sa mga kwento ni nanay noong bata pa ako. Nanay, anong sinasabi nila? Tanong ko. Halos hindi marinig ang sarili ko sa ingay na bumabalot sa amin. Nakaluhod na siya sa altar, ang rosaryo niya ay tumutunog sa bawat galaw ng mga daliri niya, mas mabilis ang pagdasal niya, at ang mukha niya ay maputla, parang nawala ang dugo. Huwag kang makinig, Lina. Babala niya, pero ang mga bulong ay parang may sariling buhay. Parang tinutukso ako, parang tinutukoy ang pangalan ko. Mahigpit ko hinawakan ang anting-anting sa bulsa ko at ang init nito ay parang tanging bagay na nagpapakalma sa akin, nagbibigay ng kaunting kontrol sa gitna ng kaguluhan. Ang mga kandila sa altar ay kumukurap ng ligaw at ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw, bumubuo ng mga hugis, maliit na mga kamay, mga matang walang laman, mga mukhang hindi kumpleto. Napatingin ako sa manikang gawa sa sanga na ngayon ay nakatago sa ilalim ng shawl ni nanay at hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang itinatago niya. Nay, bakit mo yan kinuha? Anong meron dyan? Tanong ko. Lumapit ako at ang boses ko'y puno ng galit at takot. Umiling siya at ang mga mata niya ay parang nagmamakaawa. Hindi mo kailangang malaman, sabi niya, pero hindi ko kayang bitawan ang tanong. Ang mga bulong ay naging mas matalim, parang mga kutsilyong tumutusok sa isip ko at nararamdaman ko ang isang paghila. Parang may humihila sa akin patungo sa pinto. Pinilit ko na labanan ito. Idiniin ko ang mga paa ko sa sahig. Pero ang hangin ay lalong lumamig, lumapot. Parang may yumayakap sa buong katawan ko. Kailangan natin si Mang Tino, sabi ko. Naalala ko ang mga ritual ng albularyo, ang kanyang mga bulong at mga pulang sinulid na ginagamit para labanan ang mga ganitong bagay. Pero hinawakan ni nanay ang braso ko, mahigpit, parang hindi niya ako pakakalayaan. Huwag, Lina! Mas lalala lang, sabi niya, at ang boses niya ay basag, puno ng takot, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa kanya. Ang mga bulong ay biglang naging sigaw, mataas at matalim, parang tumutusok sa mga tenga ko. Ang kubo ay umuga, parang may humihila sa mga kawayan, parang may gustong wasakin ito. Napaluhod ako,
Tinakpan ko ang mga tenga ko, pero ang sigaw ay parang dumadaloy sa loob ng katawan ko. Tumigil kayo? Sigaw ko, pero ang ingay ay lalong lumakas. Parang galit, parang may hinintay. Ang anting-anting sa kamay ko ay parang umiinit at ang bawat dasal na binubulong ko ay parang nawawala sa hangin. Tiningnan ko si nanay pero ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa manika na ngayon ay bahagyang nakalabas mula sa shawl. Ang tela nito ay parang may sariling buhay. Parang gumagalaw kahit na walang hangin. "Nay, ano ba to?" Tanong ko ulit. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa manika. At ang mga daliri niya ay parang nanginginig. Ang mga kandila ay lalong kumurap at ang mga anino ay parang lumalawak. Bumubuo ng mga hugis na mas malinaw, maliit na mga figura, parang mga bata, pero ang mga mukha ay parang hinabing usok, walang laman. Ang kubo ay parang buhay at ang bawat tunog, ang kuskus ng kawayan, ang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malaki. Naisip ko ulit si Celia, ang kanyang bahay na madilim, ang katahimikan na hindi natural. Gusto kong tumakbo roon, pero ang mga bulong ay parang humihila sa akin. Parang gusto nilang manatili ako rito, sa kubo, sa dilim. "Diyos ko, tulungan mo kami," bulong ko. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa ingay ng mga bulong. Biglang tumigil ang sigaw at ang katahimikan na sumunod ay parang mas nakakatakot. Ang mga tenga ko'y parang umiingay pa rin at ang bawat paghinga ko ay parang laban. Tiningnan ko si nanay pero ang mukha niya ay parang bato, walang emosyon, pero ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang manika sa kamay niya ay parang may sariling pulso at ang mga kandila sa altar ay parang nag-aatubili. Ang mga apoy ay halos mamatay na. Ang dilim ay parang yumayakap sa kubo at ang bawat anino ay parang may sinasabi. Hinawakan ko ang anting-anting at ang init nito ay parang nagbibigay ng babala. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang sahig ay biglang gumalaw, parang may tumulak mula sa ilalim. At sa isang iglap, isang mahinang katok ang dumating mula sa bintana, mabagal at maingat, parang may sinasadya. Ang puso ko'y parang tumalon at napalingon ako. Pero ang liwanag ng kandila ay halos hindi umabot sa salamin. "Nanay, may tao sa labas?" Bulong ko. Nanginginig ang boses ko. Parang anumang sandali ay sasabog ang dibdib ko. Nakaluhod pa rin si nanay sa altar. Ang mga dasal niya ay parang ugong na puno ng pangamba. Pero ang mga mata niya ay biglang tumingin sa bintana, malalaki at puno ng takot. "Huwag kang tumingin, Lina," sabi niya. Mababa ang boses, parang alam niya ang mangyayari kung susuway ako. Pero hindi ko napigilan. Ang katok ay bumalik, mas mahina. Parang kamao ng bata ang tumatapik. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Ang mga paa ko'y malamig sa bamboo floor. At ang bawat hakbang ay parang laban sa sarili kong takot. Ang anting-anting sa kamay ko ay parang umiinit. Parang may babala. Parang gusto nitong pigilan ako. Sa salamin, wala akong nakita kundi dilim. Pero ang anino ng balete tree ay parang lumalawak. Ang mga sanga nito ay parang mga daliring kumukulot, handang abutin ang anumang malapit. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Bulong ko, at ang hininga ko'y nagpaputik sa salamin. Tumigil ang katok, at biglang may lumitaw. Isang mukha, maliit at maputla, na may mga matang masyadong malaki, masyadong itim, parang mga hukay na walang dulo. Napaatras ako, napahinga ng malalim, at ang puso ko'y parang tumigil. "Nay, may bata," sigaw ko. Pero si nanay ay biglang nasa tabi ko. Hinila ako palayo mula sa bintana. "Huwag mong tingnan sa mata," sibil niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinisindihan niya ang isa pang kandila. Ang mukha sa bintana ay biglang nawala. Pero narinig ko ito. Isang mahinang boses, umaawit ng oyayi, ang parehong kanta na inaawit ni nanay noong bata pa ako. "Nay, bakit alam niya?" "Yung kanta mo?" Tanong ko, basag ang boses ko. Parang natatakot ako sa sagot na maaaring dumating. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, hinigpitan niya ang hauti sa manikang gawa sa sanga.
na ngayon ay nakatago sa ilalim ng shawl niya at ang mga daliri niya ay parang nanginginig. Ang awit ay lumakas, parang hinabi sa mga dingding ng kubo at nararamdaman ko ito sa dibdib ko. Parang may humihila sa puso ko. Parang gusto nitong kunin ito. Kinuha ko ang kutsilyo mula sa kusina, nanginginig ang mga kamay ko at hinawakan ko ito na parang sandata. Hindi ako natatakot, sigaw ko. Pero ang pagsisinungaling ay parang mapait sa dila ko. Ang awit ay biglang tumigil at ang bintana ay umuga, parang may gustong pumasok. Ang mga kandila sa altar ay kumukurap at ang mga anino ay parang bumubuo ng mga hugis, maliit na mga kamay, mga mukhang hindi kumpleto, mga matang walang laman. Ang hangin sa kubo ay parang lumapot at ang bawat paghinga ko ay parang laban. Tiningnan ko si nanay, pero ang mukha niya ay parang bato. Walang emosyon, pero ang mga mata niya ay puno ng takot na hindi niya maikubli. Nanay, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ko, at ang boses ko'y puno ng galit at pangamba, pero hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa altar, kinuha ang garapon ng asin at naglagay ulit sa paligid ng kubo. Para hindi makapasok, bulong niya. Pero ang boses niya ay parang hindi rin siya sigurado. Ang anting-anting sa kamay ko ay parang lalong umiinit at ang bawat dasal na binubulong ko ay parang nawawala sa hangin. Ang kubo ay parang buhay at ang bawat tunog, ang kuskus ng kawayan, ang mahinang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malaki. Naisip ko ulit si Celia, ang kanyang bahay na madilim, ang katahimikan na hindi natural. Gusto kong tumakbo roon, pero ang takot sa balete, ang takot sa mga kwento ni nanay, ay parang humihila sa akin pabalik. Diyos ko, tulungan mo kami, bulong ko. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa dilim. Ang bintana ay umuga ulit, mas malakas, at ang tunog ay parang mga kuko na kumakayod sa salamin. Napatingin ako sa manika sa kamay ni nanay, at kahit na nakabalot ito sa tela, parang may gumagalaw sa loob, parang may hinintay. Ang mga kandila ay lalong kumurap, at ang usok mula rito ay parang bumubuo ng mga hugis, maliit na mga figura, parang mga bata, pero ang mga mukha ay parang hinabing usok, walang laman. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang kubo ay parang lumiliit, at ang bawat anino ay parang may sinasabi. Tiningnan ko ang kutsilyo sa kamay ko, pero alam ko na hindi ito sapat, hindi laban sa anumang narito. Ang bintana ay biglang bumukas, parang hinila ng isang kamay, at sa isang iglap, ang panginginig ay naging mas malakas, parang may galit na yumuyugyog sa buong kubo. Ang mga kawayan sa dingding ay umuungol, parang sumisigaw sa sakit, at ang mga kandila sa altar ay natumba, nagdulot ng halos kumpletong dilim. Nanay, anong nangyayari? Sigaw ko, mahigpit na hinawakan ang kutsilyo. Ang mga daliri ko'y nanginginig pero ayaw bitawan ang tanging sandata ko. Si nanay ay patuloy na bumubulong ng mga dasal, ang boses niya ay matatag pero puno ng desperasyon, at ang manikang gawa sa sanga ay hawak-hawak niya na parang buhay niya ang nakasalalay dito. Lina, manatili kang malakas, sabi niya. Pero ang mga mata niya ay puno ng takot na hindi niya maikuble. Ang hangin sa kubo ay parang nabuhay, mabigat at puno ng presensya na hindi ko makita pero ramdam na ramdam sa balat ko. Sinindihan ko ang isang posporo pero ang maliit na apoy ay nanginginig. Parang natatakot din ito sa kung anumang narito. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw. Bumubuo ng mga hugis, maliit na mga figura na tumatakbo. Ang kanilang tawa ay matalim at nanunuya. Huwag kayong lalapit, sigaw ko. Hinampas ko ang hangin gamit ang kutsilyo, pero walang natamaan. Walang nagbago. Ang panginginig ay biglang tumigil, pero ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot, parang hinintay ko ang susunod na suntok. Napatingin ako sa manika sa kamay ni nanay. Ang tela nito ay madilim na ngayon, parang nabahiran ng dugo at ang bawat galaw ng liwanag ay parang nagbibigay buhay dito. Nay,
Anong meron sa bagay na yan? Tanong ko, nanginginig ang boses ko, pero determinado akong malaman ang totoo. Nagdalawang isip siya at pagkatapos bumulong, isang sumpa, Lina, matagal na. Ang mga salita niya ay parang bato na tumama sa dibdib ko. Sumpa? Napaisip ako sa balete, sa bakas ng kamay, sa mukha ng bata sa bintana. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, at ang mga luha ay parang sumusunog sa mga mata ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa malayo, ang mukha niya ay natatakpan ng anino. Ang kubo ay umuungol ulit, mahina pero sapat para maramdaman ko ang lamig sa likod ko. Narinig ko ang mga yabag, maliit, walang sapatos, parang umiikot sa labas ng kubo. Ang tunog ay parang mga paa ng bata, pero alam ko na hindi ito normal, hindi ito natural. Kailangan natin si Mang Tino, sabi ko, at ang boses ko'y matigas, kahit na natatakot ako. Umiling si nanay, mabagal pero siguradong sigurado. Hindi siya makakatulong, sabi niya. At ang boses niya ay parang puno ng isang lihim na hindi ko maunawaan. Pero hindi na ako makapaghintay. Kinuha ko ang shawl ko mula sa upuan, determinado na hanapin ang albularyo, kahit na alam ko na mapanganib ang labas. Habang inaabot ko ang pinto, isang malamig na kamay ang biglang humaplos sa pulso ko. Hindi ko nakita, pero ramdam na ramdam ko ang lamig nito. Parang yelo na tumutusok sa balat ko. Napasigaw ako at ang kutsilyo ay nahulog. Mula sa kamay ko tumama sa sahig na may malakas na tunog. Nanay! Sigaw ko, pero siya'y nakatayo pa rin sa altar. Ang manika ay hawak-hawak niya. At ang mga mata niya'y parang nakatingin sa isang bagay na hindi ko makita. Ang kubo ay parang humihinga kasabay ng takot ko. Ang bawat tunog, ang kuskus ng kawayan, ang mahinang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malakas kaysa sa amin. Ang anting-anting sa bulsa ko ay parang umiinit, at ang bawat dasal na binubulong ko ay parang nawawala sa dilim. Tiningnan ko ang bakas ng kamay sa sahig, at ngayon, parang may kasama itong isa pang bakas. Mas maliit, mas manipis, parang hinila ng daliri ng isang bata. Nanay, bakit ganito? Tanong ko ulit. Pero ang boses ko'y parang pagod na. Parang natatakot na sumuko. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa altar, kinuha ang garapon ng asin at naglagay ulit sa paligid ng kubo. Para hindi makapasok, bulong niya. Pero ang boses niya'y parang hindi rin siya sigurado. Ang mga anino sa dingding ay parang lumalawak, bumubuo ng mga hugis na mas malinaw. Maliit na mga figura, parang mga bata. Pero ang mga mukha ay parang usok, walang laman. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang kubo ay parang lumiliit at ang bawat anino ay parang may sinasabi. Tiningnan ko ang manika sa kamay ni nanay at kahit na nakabalot ito sa tela, parang may gumagalaw sa loob, parang may hinintay. Ang mga kandila na natumba ay nag-iwan ng usok na parang bumubuo ng mga hugis. Maliit na mga kamay, mga matang walang laman, mga mukhang hindi kumpleto. Ang malamig na haplos sa pulso ko ay parang nanatili, at ang bawat paghinga ko ay parang laban. Diyos ko, tulungan mo kami, bulong ko, pero ang mga salita ay parang nawawala sa hangin. Ang kubo ay parang buhay, at ang bawat tunog, bawat anino ay parang bahagi ng isang bagay na hindi ko kayang unawain. Ang sahig ay umuga ulit at isang bulong ang dumating mula sa ilalim. At sa isang iglap, ang malamig na kamay ay humigpit, parang hinila ako patungo sa pinto. Napapiksi ako pabalik, ang puso ko'y bumibilis na parang sasabog. Pero ang hindi nakikitang hawak ay walang tigil, parang mga daliring yelo na humuhukay sa balat ko. Nanay, tulungan mo ko, sigaw ko, natisod ako sa mesa, at ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinintay ko ang sagot niya. Pero si nanay ay parang natigilan, mahigpit, nahawak ang manikang gawa sa sanga, at ang mga dasal niya ay parang nauupos na kandila, nahihinto sa gitna ng salita.
siya na baka iyon na ang huling salita niya. Kinapa ko ang anting-anting sa bulsa ko at ang init nito ay parang lumalaban sa lamig na yumayakap sa akin. Bumulong. Ako nang dasal, Diyos ko, iligtas mo kami. At ang bawat salita ay parang laban sa takot na bumabalot sa akin. Ang paghila ay humina, pero ang pinto ay biglang umuugong. Dahan-dahang bumukas ng pusa, at ang madilim na bakuran ay bumungad. Kasama ang anino ng balete tree na parang buhay, lumalawak sa ilalim ng buwan. Hindi ako aalis! Sigaw ko. Idiniin ko ang mga paa ko sa sahig, pero ang hangin ay lalong lumapot, puno ng mga bulong na parang kumakayod sa isip ko. Ang mga bulong ay malinaw na ngayon, tinutukoy ang pangalan ko. Lina. Lina. Malambot, pero mapilit. Parang batang nanghihingi na makipaglaro. Sa di kalayuan, nakita ko ang bahay ni Celia, madilim pa rin, at nagtaka ako kung ligtas ba siya. Celia, naririnig mo ba to? Sigaw ko, pero ang boses ko'y parang nawala sa dilim ng gabi. Ang mga bulong ay naging tawa, mahina, at parang nanunuya, at naramdaman ko ulit ang malamig na kamay, ngayon ay humaplos sa pisngi ko. Hinampas ko ito, pero ang kamay ko'y dumaan lang sa hangin, walang natamaan. Biglang gumalaw si nanay, tumakbo sa kusina at kinuha ang garapon ng asin. Nagwisik siya sa paligid namin, bumubulong, para sa proteksyon. Nanginginig ang mga kamay niya, at ang asin ay parang nagkalat sa sahig na may bakas ng kamay. Ang tawa ay biglang tumigil, pero ang hangin ay parang umuugong ng galit. Parang may sinaunang bagay na nasaktan sa ginawa namin. Kinuha ko ulit ang kutsilyo mula sa sahig, at ang hawak ko rito ay parang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan ko si Mang Tino, sabi ko, at ang boses ko'y matigas kahit na natatakot ako. Hinawakan ni nanay ang braso ko, mahigpit, parang ayaw niya akong pakawalan. Lina, masyadong mapanganib, sabi niya, at ang mga mata niya ay puno ng takot na hindi lang para sa akin, kundi para rin sa kanya. Pero hinila ko ang braso ko, determinado na hanapin ang albularyo, kahit na alam ko na ang labas ay puno ng panganib. Ang anino ng balete ay parang may sariling pulso, parang hinintay. Ako, parang alam nito na lalapit ako. Ang kubo ay parang humihinga kasabay ng takot ko. Ang mga kawayan sa sahig ay umuugong, at ang bawat tunog, ang kuskus ng nipa, ang mahinang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malakas kaysa sa amin. Tiningnan ko ang manika sa kamay ni nanay, at kahit na nakabalot, ito sa tela, parang may gumagalaw sa loob, parang may hinintay. Ang mga kandila na natumba ay nag-iwan ng usok na parang bumubuo ng mga cookies. Maliit na mga figura, mga matang walang laman, mga mukhang hindi kumpleto. Ang malamig na haplos sa pisngi ko ay parang nanatili, at ang bawat paghinga ko ay parang laban. Diyos ko, tulungan mo kami, bulong ko ulit. Pero ang mga salita ay parang nawawala sa dilim. Tiningnan ko ang pinto na ngayon ay bahagyang nakabukas, at ang dilim sa labas ay parang buhay, parang may hinintay. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig, at ang bawat hakbang patungo sa pinto ay parang laban sa sarili ko. Ang anting-anting sa kamay ko ay parang umiinit, at ang init nito ay parang nagbibigay ng babala, parang sinasabi na huwag akong lalapit, pero kailangan ko ng sagot, kailangan ko ng tulong. Tiningnan ko si nanay, pero ang mukha niya parang bato, walang emosyon, pero ang mga mata niya ay puno ng takot. Lina, manatili ka rito, sabi niya, pero hindi ko na kaya. Ang balete ay parang tumatawa, at ang anino nito ay parang lumalawa, parang handang yakapin ako. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, ang kutsilyo sa kamay ko, at ang bawat hakbang ay parang laban sa isang bagay na hindi ko makita. Ang malamig na hangin ay biglang sumalubong, dala ang amoy ng balete. Lumabas ako, at ang mga sanga ng balete ay umuungol sa itaas ko, parang mga hinintay na kamay na handang abutin ako. Ang
balete. At ang mga ugat nito ay parang mga ugat ng buhay. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang hinintay ako. Narinig ko ulit ang tawa, matalim at malapit, nanggagaling mismo sa puno. Huwag kang lalapit. Bulong ko sa sarili ko. Hinigpitan ko ang hawak sa kutsilyo. Pero ang mga paa ko'y parang may sariling isip. Dahan-dahang lumalapit sa mga ugat. Sa ilalim ng balete, may nakita akong maliit na figura. Nakayuko. Ang likod ay nakaharap sa akin at humuhuni ng oyaye. Ang parehong kanta na inaawit ni nanay noong bata pa ako. Sino ka? Sigaw ko. Nanginginig ang boses ko. Pero ang puso ko'y parang sasabog sa kaba. Dahan-dahang lumingon ang figura. At ang mukha nito ay parang hinabing anino at puto. Ang mga mata ay kumikinang na parang basang bato sa ilalim ng buwan. Napaatras ako, natisod, at ang puso ko'y parang tumitibok sa leeg ko. Hindi ako natatakot, sigaw ko, itinaas ko ang kutsilyo, pero alam ko na kasinungalingan iyon. Tumawa ang figura, isang tawa na parang tumutusok sa utak ko, at biglang nawala ito. Nag-iwan ng isang manikang gawa sa sanga sa mga ugat. Kapareho ito ng hinawakan ni nanay, nang itinago niya. Kinuha ko ang manika, at ang tela nito ay basa at malamig. Parang hinintay ako. Sa pagkakahawak ko rito, parang may kuryenteng tumama sa akin. Mga alaala na hindi akin. Mga sigaw, dugo, isang boses ng babae na bumubulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. Nay, ano ang sikreto mo? Bulong ko, at ang mga luha ay parang sumusunog sa mga mata ko. Ang balete ay umuungol ng mas malakas, at ang mga sanga nito ay parang kumukulot patungo sa akin, parang gustong yakapin ako. Tumakbo ako patungo sa kubo ni Mang Tino. Ang manika ay mabigat sa kamay ko, parang may sariling buhay. Ang pinto ng kubo niya ay bahagyang nakabukas, at ang mga kandila sa loob ay kumukurap, parang nag-aatubili. Mang Tino, tulungan mo kami. Sigaw ko, pero pagpasok ko, walang tao. Ang kubo ay walang laman, at ang mga anting-anting niya, mga pulang sinulid, maliliit na krus at mga bato, ay nakakalat sa sahig. Parang may nagmadaling umalis. Ang hangin sa kubo ni Mang Tino ay malamig, at ang amoy ng lupa at pulok ay parang sumunod sa akin mula sa balete. Tiningnan ko ang manika sa kamay ko. At ang tela nito ay parang mas madilim ngayon, parang nabahiran ng dugo. Ang mga kandila sa kubo ay kumukurap, at ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw. Bumubuo ng mga hugis, maliit na mga kamay, mga matang walang laman. Mang Tino, nasaan ka? Bulong ko, pero ang katahimikan ay parang sumisigaw sa akin. Ang anting-anting sa dibdib ko ay parang lalong umiinit. At ang bawat hakbang ko sa kubo ay parang laban sa isang bagay na hindi ko makita. Naisip ko si nanay, ang kanyang mga mata na puno ng takot, ang kanyang mga salita tungkol sa sumpa. Ano ang itinatago niya? Ano ang kinalaman ng manika, ng balete, ng mga bulong? Gusto kong bumalik sa kubo namin, pero ang manika sa kamay ko ay parang humihila sa akin. Parang gusto nitong manatili ako rito. Ang mga kandila sa kubo ni Mang Tino ay biglang namatay, at ang dilim ay yumakap sa akin. Narinig ko ulit ang tawa, mahina pero malapit, parang nanggagaling sa loob ng kubo. Sino ka? Sigaw ko, itinaas ko ang kutsilyo. Pero ang boses ko'y parang nawala sa dilim. Ang manika sa kamay ko ay parang umiinit, at ang tela nito ay parang gumagalaw, parang may buhay. Gusto kong tumakbo, pero ang mga pa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang kubo ni Mang Tino ay parang buhay, at ang bawat tunog, ang kuskos ng kawayan, ang mahinang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malakas kaysa sa akin. Ang sahig ay umuga, at isang malamig na kamay ang humaplos sa likod ko. Sa isang iglap, ang malamig na kamay ay humigpit sa pulso ko. Hinila ako pabalik patungo sa balete. Napasigaw ako, nahulog ang kutsilyo mula sa kamay ko. At ang tunog ng pagtama nito sa lupa ay parang sumigaw sa katahimikan. Bitawan mo ko, sigaw ko. Kinakalmot ko ang hindi nakikitang puwersa. Pero ang hawak ay parang bakal. Hinila ako sa matataas na talahib grass. Ang anting-anting sa dibdib ko ay lalong uminit,
parang sumusunog sa balat ko. At sa isang sandali, humina ang pagkakahawak, sapat lang para makawala ako. Natisod ako pabalik sa kubo ni Mang Tino, humihingal, at ang manikang gawa sa sanga ay hawak ko pa rin, mabigat sa kamay ko na parang may sariling buhay. Sa loob ng kubo, gulong-gulo ang altar ni Mang Tino. Ang mga kandila ay natunaw na, ang mga damo ay nagkalat, at isang mangkok ng madilim na likido ay natapon sa sahig. Ang amoy nito ay parang dugo at lupa. Mang Tino, nasaan ka? Tawag ko. Pero ang katahimikan lang ang sumagot, mabigat at nakakasakal. Sinindihan ko ang isang kandila mula sa altar, pero ang apoy nito ay mahina, parang natatakot din ito sa dilim. Sa ilalim ng altar, nakita ko ang isang lumang journal. Ang mga pahina nito ay puno ng pangalan ni Nanay, nakurusan ng pula. At sa tabi nito ay mga salitang sumpa at anak ng mangkukulam. Ang sikmura ko'y parang bumaliktad at ang mga luha ay bumagsak sa pisngi ko. Nay, bakit? Bulong ko habang ang mga salita sa journal ay parang tumutusok sa puso ko. Ang mga pahina ay nagkwento ng isang sumpa na ginawa ni Nanay maraming taon na ang nakalipas, isang ritual para protektahan ang pamilya namin. Pero nagkamali ito at isang kaluluwa ng bata ang napakulong sa balete, nakatali sa mga ugat nito, naghihintay, nagagalit. Ako ba yung anak? Bulong ko, at ang takot ay parang yumayakap sa lalamunan ko. Hinintay ko ang sagot na hindi kailanman dumating. Ang tawa ng bata ay bumalik, umuugong sa loob ng kubo ni Mang Tino, at ang kandila ay biglang namatay, nag-iwan sa akin ang dilim. Muli kong sinindihan ang kandila, nanginginig ang mga kamay ko, at sa dingding nakita ko ang anino ng bata. Ang mga mata nito ay parang mga hukay, walang laman, pero puno ng galit. Hindi mo ko matatakot, sabi ko. Hinigpitan ko ang hawak sa manika, pero alam ko na kasinungalingan iyon. Ang anino ay biglang sumugod, at naramdaman ko ang isang matalim na sakit sa dibdib ko. Parang mga kuko ang kumakayod sa loob ng katawan ko. Napasigaw ako, at ang manika ay parang umiinit sa kamay ko, parang may sariling pulso. Natisod ako palabas ng kubo ni Mang Tino, at ang mga ugat ng balete sa di kalayuan ay parang tumitibok, parang puso ng isang bagay na buhay. Nay, kailangan kung malaman ang totoo. Sigaw ko, tumakbo ako pabalik sa kubo namin. Ang mga paa ko'y tumatapak sa lupa ng walang ingat. Ang tawa ng bata ay sumunod, nanunuya, parang alam nito ang lahat ng itinatago ni Nanay. Ang manika sa kamay ko ay parang lalong mabigat, at ang bawat hakbang ko ay parang laban sa isang bagay na hindi ko makita. Ang balete ay parang tumatawag. Ang mga sanga nito ay parang mga brasong nakabuka, handang yakapin ako. Ang anting-anting sa dibdib ko ay parang sumusunog, at ang bawat dasal na binubulong ko ay parang nawawala sa hangin. Tiningnan ko ang manika, at ang tela nito ay parang mas madilim, parang nabahiran ng dugo, at sa isang iglap, parang narinig ko ang isang boses. Boses ng babae, bumubulong ng mga salita na hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang galit, ang sakit. Ang kubo namin ay malapit na, pero ang daan ay parang mas mahaba, parang hinintay ako ng gabi. Ang tawa ng bata ay lumakas, parang umiikot sa paligid ko, at ang bawat tunog, ang kuskus ng talahib, ang ungol ng balete, ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malakas kaysa sa akin. Gusto kong sumigaw, gusto kong huminto, pero ang manika sa kamay ko ay parang humihila sa akin, parang gusto nitong bumalik ako sa balete. Ang anting-anting ay parang lalong umiinit, at ang init nito ay parang nagbibigay ng babala. Pero kailangan ko ng sagot, kailangan ko ng tulong. Tiningnan ko ang kubo namin sa di kalayuan, at ang mga bintana ay madilim, parang walang buhay. Nanay, bakit hindi mo sinabi? Bulong ko, at ang mga luha ay patuloy na bumagsak. Ang balete ay umuungol, at isang anino ang tumakbo sa harap ko. Pinasok ko ang kubo namin. Ang manikang gawa sa sanga ay parang sumusunog sa kamay ko. Ang init nito ay hindi natural, parang tumutusok sa balat ko, pero hindi ko mabitawan. Nanay, anong ginawa mo? Sigaw ko. Itinaas ko ang manika, ang
Mga daliri ko'y nanginginig pero determinado. Nasa altar si nanay, maputla ang mukha, pula ang mga mata mula sa pag-iyak. "Lina, anak, patawarin mo ko." Bulong niya, basag ang boses niya, parang nawala ang lahat ng lakas niya. Ang kubo ay nanginginig at ang tawa ng bata ay parang hinabi sa mga dingding. Malambot pero puno ng galit. Itinapon ko ang journal sa paanan niya. Nakabukas sa pahina na may pangalan niya, nakurusan ng pula. "Bakit may sumpa? Sino yung bata?" tanong ko, habang ang mga luha ay bumubuhos sa pisngi ko. Napaluhod si nanay, mahigpit na hawak ang rosaryo niya, at ang bawat tunog ng kuwintas ay parang sumisigaw sa katahimikan. "Matagal na, Lina. Ginawa ko para protektahan ka," sabi niya. At ang boses niya ay parang walang laman, parang isang anino ng dating nanay. Dahan-dahan siyang nagsalita, at ang bawat salita ay parang bato na tumatama sa dibdib ko. Noong ipinanganak, ako, isang mangkukulam ang nagsumpa sa pamilya natin, inggit sa mga regalo ni nanay bilang manggagamot. Para iligtas ako, gumawa siya ng ritual. Inakala niyang tama, ngunit isang kaluluwa ng bata ang napakulong sa balete. Galit, nakaposa sa mga ugat nito, naghihintay ng paghihiganti. Hindi ko sinasadya, umiyak siya, at ang mga luha niya ay parang dugo sa sahig. Ang manika sa kamay ko ay parang tumitibok, at naramdaman ko ang galit ng bata, ang sakit nito, bumubuhos sa isip ko. Kalungkutan, pagtataksil, isang buhay na ninakaw. Ang mga alaala ay parang hindi akin, pero ramdam ko ang bigat ng bawat isa. "Paano natin aayusin to?" tanong ko. Nanginginig ang boses ko, pero determinado akong makahanap ng paraan. Kinuha ni nanay ang garapon ng asin at isang botelya ng banal na tubig. Bumubulong ng ritual, pero ang tawa ng bata ay naging sigaw, matalim at nakakabingi, at ang kubo ay lalong nayanig. Parang gustong gumuho. Ang anino ng bata ay biglang lumitaw. Mas matangkad na ngayon, ang mga mata nito ay parang nag-aapoy, puno ng galit na hindi ko maunawaan. "Hindi mo ko mapipigilan," sigaw ko, lumangkah ako pasulong, at ang anting-anting sa dibdib ko ay parang kumikinang, nagbibigay ng init na lumalaban sa lamig. Pero ang anino ay sumugod at naramdaman ko ulit ang malamig na mga kuko sa dibdib ko. Parang hinuhukay ang puso ko. Napasigaw ako, pero hindi ako umatras. Kinuha ni nanay ang banal na tubig at winisikan ito sa paligid, at ang anino ay parang napaatras, pero ang kubo ay patuloy na nanginginig. Ang mga kawayan sa sahig ay umuugong, at ang bawat tunog ay parang bahagi ng isang bagay na mas matanda, mas malakas kaysa sa amin. "Kailangan natin si Mang Tino," sabi ko. Desperado na, pero umiling si nanay. Ang mga mata niya'y puno ng takot at pagsisisi. "Hindi siya makakatulong, Lina," sabi niya, at ang boses niya'y parang sumusuko na. Pero hindi ako makapayag. Ang manika sa kamay ko ay parang lalong tumitibok, at ang bawat galaw nito ay parang may sinasabi, parang may hinintay. Tiningnan ko si nanay, at ang mukha niya ay parang gumuho, puno ng mga lihim na masyado ng mabigat para dalhin. "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa?" tanong ko. At ang mga luha ko'y patuloy na bumubuhos. Ang anting-anting ay parang sumusunog, at ang init nito ay parang nagbibigay ng babala. Ang mga kandila na natumba ay nag-iwan ng usok na parang bumubuo ng mga hugis. Maliit na mga kamay, mga matang walang laman. Ang kubo ay parang buhay, at ang bawat anino ay parang may sariling galit. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang manika ay parang humihila sa akin. Parang gusto nitong manatili ako rito, sa gitna ng sumpa. Ang sigaw ng bata ay biglang tumigil, at isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kubo. Pero ang katahimikan ay hindi nagtagal. Ang anino ay biglang sumigaw, isang tunog na parang tumutusok sa kaluluwa, at ang mga ugat ng balete ay biglang sumulpot mula sa sahig, parang mga ahas na bumibitak sa kawayan. Ang tawa ng bata ay naging hagulgol, malalim at puno ng sakit na parang umuugong sa loob ng dibdib ko. "Nanay, anong gagawin natin?"
Sigaw ko. Umiwas ako sa isang ugat na parang latigo na humampas patungo sa akin. Si nanay ay patuloy na bumubulong ng mga dasal. Winisikan ang banal na tubig sa paligid. Pero ang mga ugat ay walang tigil, kumukulot patungo sa altar. Parang gustong wasakin ito. Lina, hawakan mo yung anting-anting. Sigaw niya. At kahit sa gitna ng kaguluhan, ang boses niya ay matatag. Parang sinusubukang panatilihin ang lahat ng pag-asa. Mahigpit ko hinawakan ang anting-anting at ang init nito ay parang sumusunog sa palad ko. Pero sumali ako sa pagbigkas niya. Ang boses ko'y nanginginig pero puno ng determinasyon. Ang anino ay lumaki, na puno ng dilim ang kubo at ang mga mata nito ay parang nakadikit sa akin, puno ng galit na hindi ko maunawaan. Hindi mo ko makukuha, sigaw ko at itinapon ko ang asin patungo rito. Ang anino ay sumigaw, parang nasaktan at umatras, pero ang mga ugat ay lalong humigpit. Binibitak ang mga dingding ng kubo. Kinuha ko ang manikang gawa sa sanga mula sa sahig at ang ibabaw nito ay parang tumitibok, parang isang puso na buhay. Kailangan nating sunugin ito, sabi ko. Naalala ko ang mga ritual ni Mang Tino, ang kanyang mga kwento tungkol sa pagsira ng mga sumpa. Tumango si nanay, matigas ang mukha niya, at inabot sa akin ang isang posporo. Sinindihan ko ito, at ang apoy ay nanginginig sa kamay ko habang ang anino ay muling sumugod. Huwag, sigaw ko, at inilapat ko ang apoy sa manika. Ang apoy ay biglang umalagwa, hindi natural, parang may sariling galit, at ang anino ay sumigaw. Ang anyo nito ay parang kumukulot sa sakit. Ang mga ugat ay nagpumiglas, at isa sa kanila ay humaplos sa braso ko. Nagdulot ng hapdi at dugo. Hinila ako ni nanay pabalik at ang mga dasal niya ay lalong bumilis. Ang rosaryo niya ay parang kumikinang ng mahinang liwanag. Ang kubo ay lalong nayanig at narinig ko ang balete sa labas na umuungol, parang nasasaktan ito. Ang anino ay lumiit. Ang hagulgol nito ay humina. Pero ramdam ko pa rin ang galit nito. Parang kumakayod sa isip ko. Parang ayaw nitong sumuko. Lina, maniwala ka, bulong ni nanay. At ang kamay niya'y hinawakan ng akin, nagbibigay ng init sa gitna ng lamig. Ang apoy sa manika ay unti-unting namatay, nag-iwan ng abo na nagkalat sa sahig, at ang mga ugat ay biglang tumigil, parang nagyelo. Ang anino ay nawala, pero ang hangin ay mabigat pa rin, parang may hinintay, parang hindi pa tapos ang lahat. Tiningnan ko si nanay, at ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at takot. Nay, tapos na ba? Tanong ko. Pero ang boses ko'y parang pagod na, parang natatakot na sumuko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang rosaryo niya, at ang mga daliri niya ay nanginginig. Hindi pa, Lina, bulong niya. At ang mga mata niya ay tumingin sa bintana, sa balete na parang buhay pa rin sa di kalayuan. Ang anting-anting sa dibdib ko ay parang lalong uminit. At ang init nito ay parang nagbibigay ng babala. Ang kubo ay parang humihinga pa rin, at ang bawat tunog, ang kuskos ng kawayan, ang mahinang ugong ng hangin, ay parang bahagi ng isang bagay na hindi pa natatapos. Tiningnan ko ang abo ng manika sa sahig, at kahit na nasunog na ito, parang may natitira pa rin, parang may hinintay. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang nakaugat sa sahig. Ang kubo ay parang lumiliit, at ang bawat anino ay parang may sariling galit. Kailangan natin si Mang Tino, sabi ko. Desperado na, pero alam ko na wala siya, na ang kubo niya ay walang laman, na kami lang ang natitira. Ang balete sa labas ay umuungol ulit at isang malamig na hangin ang pumasok sa kubo. Pero ang katahimikan na sumunod ay parang nakakabingi. Parang hinintay ko ang susunod na sigaw, ang susunod na galaw. Ang anino ng balete ay nanatiling nakabantay sa labas. Ang mga sanga nito'y parang mga daliring nakabuka. Pero hindi na ito gumagalaw. Ang kubo ay tahimik na ngayon. Ang mga ugat sa sahig ay walang buhay. Nakahiga lang na parang mga patay na. Ahas! Ang hangin ay mabigat pa rin. Puno ng amoy ng abo mula sa nasunog na manika at ang banal na tubig na winisikan ni nanay. Nay, tapos na ba? Bulong ko, paos ang boses ko.
At ang anting-anting sa kamay ko ay malamig na, parang nawala. Ang init nito. Si nanay ay nanginginig, mahigpit ang hawak sa rosaryo niya, at ang mga mata niya ay parang hinintay ang isang bagay sa dilim. Hindi ko sigurado, Lina, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng pagsisisi, parang daladala niya ang bigat ng mga taon. Tiningnan ko ang abo ng manika na nagkalat sa sahig at ramdam ko pa rin ang sakit ng bata sa dibdib ko, parang sugat, na hindi maghihilom. Ang balete sa labas ay tahimik na, hindi na umuungol ang mga sanga nito. Pero alam ko na nakamasid pa rin ito, naghihintay. Bakit mo ginawa yung sumpa? Tanong ko, at ang mga luha ay muling bumagsak sa pisngi ko. Huminga siya ng malalim, at ang mukha niya ay puno ng pagsisisi, parang inukit ng mga taon ng lihim. Para sa'yo, anak. Para mabuhay ka. Sabi niya, at ang mga salita niya ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Gusto ko siyang kamuhian, pero hindi ko kaya. Ang pag-ibig ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa galit. Lumabas ako, at ang bukang liwayway ay unti-unting sumisilip. Tinatanglawan ang mga palayan ng ginto. Ang bahay ni Celia ay madilim pa rin, at nangako ako sa sarili ko na pupuntahan ko siya mamaya. Siguraduhing ligtas siya. Kailangan nating maging maingat, sabi ko. Lumingon ako kay nanay na sumunod sa akin sa labas. Tumango siya at inabot sa akin ang isang bagong anting-anting, isang maliit na krus na yari sa kawayan, at ang bigat nito ay parang nagbibigay ng katiyakan. Kailangan nating magdasal lagi, sabi niya, at hinawakan niya ang balikat ko, ang kamay niya ay mainit sa gitna ng lamig ng umaga. Ang barangay ay parang nagbago, parang hinintay nito ang susunod na galaw. Wala akong narinig na tawa, wala akong narinig na bulong, pero ang mga ugat ng balete ay kumikinang pa rin sa ilalim ng sikat ng araw, isang paalala ng laban na dinaanan natin. Hindi pa tapos to, no? Tanong ko, at ang boses ko'y matatag na ngayon kahit naramdam ko pa rin ang takot sa loob ko. Hinawakan ulit ni nanay ang balikat ko at ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko maunawaan. Pag-asa, siguro, o takot na natakpan ng determinasyon. Tiningnan ko ang balete at kahit natahimik ito, alam ko na naroon pa rin ang kaluluwa ng bata. Naghihintay, marahil hindi nagalit, pero hindi rin malaya. Ang kapayapaan sa paligid ay parang babasagin, parang isang bulong lang ang kailangan para mabasag ito. Hinawakan ko ang bagong anting-anting at nangako ako sa sarili ko na poprotektahan ko ang kubo namin, ang pamilya namin. Kahit na ang kaluluwa ng bata ay nanatiling nakabantay. Ang umaga ay tahimik, pero ang bawat tunog, ang huni ng mga kuliglig, ang mahinang ihip ng hangin ay parang may dalang babala. Ang mga palayan ay kumikinang sa sikat ng araw, pero ang anino ng balete ay nanatiling nakabantay, isang paalala na ang mga sumpa, kahit natapos, ay nagiiwan ng bakas. Lina, manatili kang malakas, bulong ni nanay, at ang boses niya ay puno ng pagmamahal, kahit na puno rin ng pagsisisi. Tumango ako, at ang bigat ng anting-anting ay parang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang barangay ay tahimik, pero alam ko na kailangan naming maging handa, kailangan naming maging maingat. Ang laban ay tapos na sa ngayon, pero ang balete ay nanatiling naroon, at ang kaluluwa ng bata ay marahil ay naghihintay pa rin sa isang sulok ng dilim. Ang kapayapaan ay babasagin, pero sa ngayon, hinintay ko ito handang harapin ang anumang darating.